We're talking to BPI's lead economist, the unflappable June Neri. Hi, sir. Good afternoon. Thanks for joining us. Hello, good afternoon, good afternoon, yes. Good afternoon Hello, po. hello, hello. Good afternoon I po. say unflappable kasi hindi ko na alam nakailang crisis na kami with June. There's over the last 10 years, there have been so many crises that we've talked to you about. But anyways, let's start from a broad perspective. What do you think of this oil crisis? Tatagal ba to, and how badly are we going to get affected? Yeah, we're hoping na hindi magtatagal to, no? Hopefully they can keep this conflict short, although there are some signs that it could be protracted, baka humaba because of several reasons, no? But before discussing those possible reasons, clearly, even at these levels of prices, it will already have an impact on the economy, both on the activity side, which is measured by GDP, and then on the inflation side. No? Significant, and there are several channels by which this happens, Reg. No? First is OFWs. If some of them are threatened because the conflict has spread beyond the involved nations, diba? And then there are some issues about flights across the region, and if they aren't able to move to other areas of the Middle East, then that can be a serious problem later on in terms of foreign currency earnings. No? Of course, the possible supply chain issues, if oil prices continue to remain high, we might see some problems supplying raw materials and intermediate products that we need for our production here in the Philippines. No? And many other elements, I think we can talk about them later on. On the inflation side, of course, quite obviously, directly because of oil prices, but there tends to be some what we call some of those second round effects, no? Where it spills over to food, spills over to services that deliver all of these goods and services to the public. That's what's that needs to be watched closely, Reg. Ano pa po ang pwede natin ma-advise sa ating mga mamamayan, sa ating mga consumers sa panahon ng crisis? Dahil even before this Iran war, medyo bumababa yung mga growth targets ng gobyerno. Medyo may slow down yung government spending na isa sa mga major sources ng ating economy. So, lalo na nung nangyari itong gerang ito at yung impact nito sa ating ekonomiya. Ano bang ma-advise natin? Dahil may mga iba't ibang mga boses na medyo fear-mongering ang sinasabi. No? So, paano natin ma-assuage yung ating mga mamamayan na hold on, pero at the same time, pinapaliwanag natin sa kanila na meron talagang problema. Meron talagang krisis. So mukhang yung unang pag-angat pa lang ng presyo, meron na talagang kailangan pag-adjust. Narinig ko kanina na medyo sumama ang loob ninyo sa pagtaas ng presyo ng gas. Kailangan talagang gumawa ng paraan na mag-carpool, maghanap ng mga sasakyan na mahina magkonsumo ng gasolina. Kung pipili kayo ngayon ng bibilhin yung sasakyan, medyo baka hybrid o EV ang kunin niyo, motor, ganun din, no? Basta siguruhin lang nyo na safe at reliable naman, ano? Pero yung talagang pinakaibaba ng ating lipunan, no? Yung mga pinakamahina ang kita, talagang walang masyadong magagawa, kaya kailangan talagang pagtulungan ng pribadong sektor at saka ng gobyerno ang masagot o matugunan ng kanilang magiging challenges dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang produkto, no? Hindi ba po pwedeng i-request ng gobyerno sa ating mga big players na pwede bang i-absorb din nila yung bahagi nitong problema sa presyo? Hindi lang lahat ipasa sa consumers. No? Aside pa doon sa proposal mismo ng gobyerno na isuspend muna yung excise tax.
No? Ano pa ba yung mga pwedeng gawin? Immediately dahil mabilisan itong mga pangyayari. Nandyan yung hopefully makipagtulungan sa DTI ang retailers, ang pribadong sektor na mabantayan na hindi naman masyadong maging mabilis ang pag-angat ng presyo ng karaniwang bilihin. Pero ang mahirap nga, no, kamukha nung pagtaas ng presyo ng krudo ay kapag pinigilan natin ang pinigilan, baka naman magkaroon ng problema sa supply. No? Ganon din sa mga ordinaryong produkto na binibili ng mga mamamayan. Kapag masyado nating pinigil ang pag-angat ng totoong naging presyo nito sa merkado, sa buong mundo, baka magkaroon naman ng rationing na tinatawag na naramdaman natin nung 1970s. No? Pumipila tayo ng matagal, kailangan umikot kasi limitado ang pwede nating ma-acquire na mga produkto at gasolina. No? Mr. Neri, may impact ba sa investments itong ongoing crisis na to? I ask because ang report ngayon, yung foreign direct investment bumagsak at 5-year low. Mukhang yung data ay bago pa maganap ang Yes. Gera. Today. ang gera. So, Yeah. makikita pa lang natin ang magiging impact niyan sa susunod na mga reports na po. Pero talaga namang magalaw ang data na yan. Depende kung kailan ang timing ng mga pagpasok ng mga produkto. In fact, meron ngang mga ilang investments na mukhang hindi nabibilang dyan sa pagtali na yan. No? Kamukha ng mga electric vehicles na pinasok nitong Vietnam, itong sumama sa itong kalaban ng Grab ngayon. Ano? Nung pinasok nila itong mga sasakyan na to, hindi naman nagkaroon ng pagdaan ng pera sa mga bangko, no? Para ma-record as FDI. Pero pumasok ang mga produkto at ito'y isang malaking anyo o forma ng investments. No? So minsan hindi ho nakaka-capture completely ng FDI data ang mga ganyang klaseng pagpasok ng mga investments sa bansa. No? Pero meron po, I'm sure because there will be problems with prices and governments across the world and investors could lose confidence kasi po may pagtaas ng interest. For example, halos lahat ng interest rates sa buong mundo ngayon ay paangat. Medyo nababawasan po ang investments pagka ganyan ang lagay ng global economy. Actually, June, what do you think of the proposal to suspend fuel excise tax? I mean, of course, it's moving na and Malacanang wants it done ASAP. In fact, President Marcos is going to certify it as urgent. Kaya lang, as I keep reminding everyone, of course, in economics, everything has a trade-off, right? So the cost to the national budget could be as high as 136 billion pesos. That's according to DOF. Pag sinuspend from May until December of this year. So I guess if it's just a month, it's going to be, you can divide that figure by however many months, no? Pero the point is, it's at a time when government debt is already at a record high. Is this the right way to go? Because of course, that means lost revenue, and yun nga, record high na yung budget natin. Yeah, well, as much as possible, we want that to be the last resort, Reg, no? And there should be a time limit to it. If prices start declining, then the withdrawal of the taxes should be reverted to the economy, no. But the other thing I think is more important is they have a windfall sa VAT, no. The government has a huge windfall sa VAT pag tumataas ang langis, and I think there's an earmarking of the windfall gains there for the 4Ps, no. Na directly matarget yung kikitain from the VAT to the 4Ps to alleviate the plight of the ordinary citizen. Yeah. Reg, So ma-offset din ng increase in VAT. Kasi yung VAT percentage siya 12% ng value, yes. ng value, Yeah. So that will allow them to earn a lot more. And again, yung additional earnings naka-earmark na yan sa
sa subsidies, farmers, fisher folk, as well as the drivers, no, the operators, no. Kaya Transport naalala ko lang, operators. half-jokingly, sabi ni Saldico, mas malaki pa yung dinideliver niya ng 150 billion doon sa mawawalang revenues. Eh. So, half-jokingly, dahil Sorry na. dahil half-seriously kasi, meron ka rin pwedeng gawin dapat sa corruption. No? Lalo na ngayon na Yes. very massive yung outrage dyan. I- So, kwan lang, Taxation. half-jokingly, half-seriously. I don't know. I mean, ako ba yung nakatira sa Cueva or ikaw? Because President Marcos was asked at the UN what's gonna happen to ICI and he still doesn't have an answer. Yung demand kasi sa suspension ng excise tax. Last year Yeah. pa yan, demand yan ng that's ECOP, PCCI, at saka ng trade unions. Yun yung one of the rare times na nag-unite sila. Affected sila. No, dahil affected sila Logistics cost because of yan. the slowdown ng economy. Nung nakausap ko nga yung mga tiga PCCI at ECOP, sabi nila, hindi lang hindi pumapasok ang investments, lumalabas pa. Kaya ang sabi nila ay yung growth targets natin ay patuloy na bababa. Eh, that was before the Iran war. Siguro ngayon baka mas bumaba pa yung ating growth targets, no? Dahil sa nangyayari. Ayun nga yung medyo nakakalungkot dahil na-prioritize na po ang education at lumiit na yung budget sa public works, nagkaroon na ng budget sa right-of-way, at saka dun sa counterpart funding po na hindi pinrovide ng ating congressmen the last 3 years. Yeah. Causing lots of delays in the projects that were funded by the ADB, the JICA, the World Bank, no? Imbis na doon pumunta at mapabilis ang recovery ng economy para mabawi yung nawawala sa public construction resulting from the cancellation of the public works projects, ay mukhang may mga resources na malilipat dito sa pag-alleviate nga ng magiging impact sa ordinaryong Pilipino, no? So sayang, pero hopefully meron din namang pumasok sa education, yung classroom, napakalaki po ng backlog. Pinabagsak ni Pinoy yan sa almost zero nung kanyang panahon. Ngayon, record high, 165,000 classrooms ang kulang. And mukhang bibigyan na ngayon ng prioridad yan. Kaya lang, medyo na late po yung approval ng budget. Imbis na Nobyembre, naging Enero. So, that means ang execution will be a little bit delayed. Pero tutulong po ang private sector dyan at maraming interesado na gawin yung mga proyekto na napatupad noong 2010 to 2016, no? Na cooperation ng private at public sector, pati donations na rin po ng mga donor bodies, no? Nag-slow down yung economy natin na partly because of the corruption scandal which remains unresolved. Ano? Anong tingin nyo dyan? Saan papunta yung direction natin ngayon? Mukhang everybody saying nag-stall na yung momentum. So kung ganyan, and then we have this crisis, lalong babagal yung growth natin, di ba? Yun nga po, pero I guess patuloy naman po ang investigasyon. Yun lang, natatagalan ho talaga, no? Ang malaga ay yun na nga, nabago na yung budget at maipatupad na talaga itong prioritization sa human capital, no? Napabayaan po ang edukasyon. It seems dati yan ang laging number 1 sa budget. 3 taon pong naging ano lang yan, no? Mas maliit ang naging share sa total pie. At ngayon, kitang-kita sa bagong budget na siya ang pinakamalaki at in absolute terms and in terms of share to total historically, no? So malaki po, marami pong proyekto na pwedeng mapatupad para mabawi yung kawalan ng flood control projects. Kaya lang nga po yung timing at saka yung execution na kung magagawa immediately and with the help of the private sector para makabalik sa above 4%, above 5%, and eventually back to 6% ang ating growth. Meron din pong problema sa bilangan, no? Ito po kasing 2025, ang first half po niyan, medyo overstated nga po yung public construction numbers, di po ba? Dahil hindi naman pala totoo, no? Mukhang ghost naman pala talaga. So, if we're comparing today na wala naman talagang nangyayari kasi kinancel, comparing them with the previous semester last year, medyo may konting overstatement po yun. So talagang hihina po yung numbers in the first semester of this year. Pero by the second half, meron na pong normalization. You'll now be comparing apples with apples, no?
by the second half, and we should see stronger numbers. Wag lang naman sana tumagal ito talagang conflict between Iran and the US. Jun, that's a good point. Do you think the government should then revise down the numbers in the first half before the flood control scandal broke? Now that we know the extent, I mean, I don't think we are at this point have a list of all the ghost flood control projects, but I think DPWH Undersecretary Dizon already has a good idea saan tong mga flood control projects. So, if that's the case, Yes, should maybe through time, Oo. Reg, that can be addressed, and it's just that the PSA has to prioritize certain projects before they can maybe correct all of this historically, pero the BSP has its own set of estimates. The governor actually presented this in a recent forum about some adjustments they made, reducing some of the growth numbers in prior quarters, so that the comparable new numbers will be coming from a more reasonable base, no? Medyo unreasonable kasi yung figures kasi nga medyo padded, no? Medyo malaki, no? Medyo bloated po yung numbers actually for 3 years, no? Sobrang bagsak yung ating education. Isa yan sa mga key elements sa ating economic slowdown. Yung ating mga neighbors, isang dahilan kung bakit nalampasan nila tayo ay dahil sa kanilang improvement sa education. Even Vietnam, na nalampasan tayo 3 years ago, yung kanilang learning poverty is 21%, habang tayo is 91%. So mahalaga talaga na ayusin natin yung ating education na medyo pababa ng pababa at this point. Pero yung impact kasi ng education will be medium term and long term. In the immediate, ano yung kailangan natin para i-pump prime yung ating economic situation? Ano yung mga key areas para immediately ay maigpawan natin itong slowdown na ito? Yun na nga po. So kung ngayon meron ng mga reforma sa right of way, no? Ang bayaran ay hindi nahulugan, cash na siya. Itong pinirmahan ng presidente bago matapos ang 2025, napakalaking bagay po niyan kasi ang naging delays dahil sa kawalan ng pagpapatuloy ng mga proyekto ay napakalaki ng impact. Even tourism. Ang turismo po ay apektado ng kawalan ng infrastruktura, no? At kumpara sa na-cite nyo nga po ang Vietnam kanina sa edukasyon, sa bumibisita, mga turistang bumibisita sa Vietnam ay 16% na po ang improvement over pre-pandemic. Samantala ang sa Pilipinas ay 30% below po ng 2019. No? So napakalaki po ng diferensya sa industriyang yan ang nararamdaman natin kumpara sa Vietnam. At ang isang malaking dahilan dyan ay napakahirap bumiyahe sa ating bansa dahil sa kawalan ng kakulangan ng infrastruktura, na isa sa mga areas na mukhang nabawasan, no, ng pondo at provision dahil sa napunta nga po sa public works ang karamihan. At napakalinaw po, no, nung panahong 2010 to 2016 nang napakalaki ang education at maliit po ang public works budget compared to the total. Ang economy po lumalago ng 6 to 7%. In fact, sometimes almost 7.5%. No? Samantalang itong mga huling 3 taon, malaki ang budget sa public work, maliit ang education, bumabagal ang pag-angat ng ekonomiya. No? So, mas maganda talagang maibalik sa prioritasyon sa edukasyon at bawasan itong public works na ang gobyerno ang humahawak, hayaan ang pribadong sektor ang tumulong sa pagpapabilis ng recovery nito. No? Isa po sa elephant in the room is yung BPO sector natin. Totoo po yan. Human capital. Opo. Yes, ito yung ating growth corridor for a decade or so. Pero ang problema, mabilis itong tinitake over ng artificial intelligence. In the next 5 years, our BPO sector ay baka dramatically mabago. So, anong ating safety nets dyan? Anong ating pangsalo? Wala kasing, from a strategic perspective, parang wala masyado nakikita. Parang walang paghahanda sa ganyang klaseng mabilis na development. We don't even have a national AI policy yet. Yes. Totoo po yan, at ang mga miyembro ng industriya ay gumagawa ng paraan mismo
hindi na nag-aantay ng mga inisyatibo. They're doing it themselves by skilling up, no, the sector, no, and to move away from yung very highly mechanical, no, yung paulit-ulit lang na klase ng trabaho na kayang palitan ng AI at robotics po, no. So again, diyan magiging crucial yung human capital element, no, para ma-sustain natin itong sector at ang malaking contribution nito sa ekonomiya. Kailangan magtuloy-tuloy ang skilling up kasi po dapat maging complementary ang AI sa ating skills, no. Hopefully makikita pa rin ng mga pumupunta dito para mag-invest sa outsourcing na ang Pilipino ay medyo mas may empathy, no, kumpara sa mga ibang outsourcing sa ibang bansa, masyadong negosyo, puro pera, puro matter of factly, no, pero ang Pilipino marunong makinig, marunong mag-empathize doon sa kanilang kausap sa kabilang linya. So that will probably continue to be the advantage, and again our value system is crucial to ensuring that will be sustained together with, again, skilling up. Lagi po silang may mga training sa industriya, tuloy-tuloy po ang mga training nila para masiguro na instead na maging substitute ng AI, maging complementary po yan sa ating mga nagtatrabaho dyan sa industriya. Actually, yung mga official statement from that sector, optimistic eh. Medyo positive sila. Sabi nila, Actually, marami pong pumapasok pa. Marami pong upskilling. So, totoo yan. You share their optimism. Marami pong pumapasok, lalo na po sa financial. Dumadami po. Hindi po nababawasan ang investments ng foreigners. No, kahit po tinatakot ng US government na babawasan na po ng taxes ang mga tax incentives sa mga outsourcing companies na lumalabas ng bansa, dito pa rin po sila pumupunta just because of the cost effectiveness and the efficiency by which we're able to deliver. Pero tama po kayo na concerned po yan at binabantayan yan lagi. Kami po ay nasa property sector po ang conglomerate, ang Ayala Corp. Malaki po ang nagiging tulong ng outsourcing sa amin, no? So naghahanap po kami ng mga areas like sa Iloilo and other provinces na mas affordable po ang both ang labor cost pati ang rents, no. So patuloy po kaming naniniguro na magiging competitive po yan ang industriya na yan, ano. Actually, mas may problema daw yung property sector kaysa yung BPO sector. Tama Totoo ba po. yun? Totoo po yun. Yung BPO nga lang po ang isang malaking segment ngayon together with hospitality. Of course, the malls are also doing well. Pero marami pong segments ng property sector ang naging humihina dahil po sa paglabas ng POGO at na nagpataas ng mga presyo ng property noong pong 2018, 2019 na nagsilabasan po, ano. Bukod dyan talagang nagkaroon ng malaking pag-angat ng presyo sa mga ilang lugar sa bansa na ngayon ay kailangang maging mas affordable po. Masyado na pong naging mahal. Yeah. And then, June, just very quickly, how does the weak currency play into all of this? Because on the one hand, of course, we benefit kasi we rely on OFW remittances a lot. And of course, it makes exports more attractive if the currency is weak. But on the other hand, we are also a net importer. And our biggest import being oil, of course, which we pay for in dollars. So net, good, bad, or... And by the way, I should also point out even before this conflict, this war in the Middle East, some people were already projecting it could hit 60 to the dollar this first quarter. Yeah, so bago mangyari ang conflict, tinitingnan na talaga namin ang paghina towards the 59 level, no. Pero nung nagsimula ang gera at napakabilis nung pag-angat ng presyo ng langis, mukhang nakumpirma na hindi na natin maiwasang umabot ng 60 ang palitan at some point later in the year. Pero depende po yan kung gaano kahaba ang magiging pagtagal nitong gera, no, kasi hindi natin masabi, no, kaya naggumawa nga po kami ng scenarios na tatagal na 1 buwan at ang pangalawang senaryo ay 6 na buwan. So sa 6 na buwan mukhang napakadali po nating maabot ang 62, no.
bago ito mag-settle maybe sa 61 by the end of the year. Kung isang buwan lang naman po, maaaring hindi naman umabot ng ganong kataas. Pero dahil sa nagkaroon ng rin po ng permanent damage sa ilang mga storage facilities sa Middle East, dala nung pag-atake ng Iran sa mga ilang facilities, no. So baka hindi po bumalik doon sa dating level ng oil prices na nakita natin prior to the conflict, and that will, as you said, have an impact on the exchange rate, which in turn, together with high oil prices, affect inflation, no. So nung una, akala namin magbababa pa ng interes ang Bangko Sentral, mukhang ngayon malabo na, at kapag tumagal ng 1, 2, 3 hanggang 6 na buwan ang conflict, baka kailangan pa nilang mag-angat ng interest rates para hindi masyadong mabilis ang paghina ng peso. By the way, hindi lang po ang peso ang humihina, no? Kaya po pinabayaan ng BSP na umangat na hanggang 59.70 dahil lahat po halos, no? Korea po ang mas malaking naging paghina. All-time low po ang Korean won nitong nakaraang linggo. The same with the Vietnamese dong, and the same with the Indian rupee. So hindi dapat pigilan ng paghina ng piso kung lahat naman po ay humihina, dahil ito pong Strait of Hormuz na to ay really from 100 plus ships na dumadaan a day, ngayon 6, 5 ang nakakadaan dahil sa takot na may mga mina na inilagay ang Iran dyan, or baka atakihin sila ng mga drones or missiles. Isa lang po ang matamaan dyan ay wala na pong dadaan sa strait na yan. Apo. Yeah, exactly. Okay, we'll leave that there for now. Thanks for explaining all of that to us. That was June Neri, lead economist of BPI, and always a steady voice in times of crisis. Salamat, June. Salamat po. Welcome. Thank you you. rin po. Thank you.